Upon arrival, diretso agad kami sa immigration. After we got our baggage, nag-taxi agad kami papunta sa hotel namin with this amazing view. Good morning from Macau! Today na magsisimula ang pagiging Dora the Explorer natin. Pero bago yan, kwentuhan muna tayo sa nakakalokang nangyari sa amin kagabi para ready na rin kayo in case. Good morning! Hindi na ako nakapag-video kagabi kasi kumain kami sa labas. But we stayed here at Ole London Hotel from Macau International Airport. Just be careful lang kasi yung taxi driver namin yesterday, he misheard it. Akala niya Londoner Hotel. So, pumunta kami ng Londoner Hotel and we were using maps. Doon namin nalaman na okay na misheard niya. Ole London Hotel is around 12 minutes away from the international airport. And yeah, this is very cheap compared to the hotel nearby areas. Ito, dito sa part na to, hindi siya yung parang nasa center ka talaga kasi tumawid pa kami ng bridge. But it is pretty good deal kasi yung hotel niya hindi siya masyadong grand pero hindi rin siya like marumi. It's really neat. One day lang kasi tayo dito sa Macau. So, pupuntahan natin yung The Londoner, yung mga ilan sa mga tourist attractions dito sa Macau. And then later night, mag-rest na tayo. Singin na natin yung asawa ko. Let's go! Hi! Ayan. So, naka-ayos na kami. And bago kami maggala-gala dito sa Macau, kakain muna kami anywhere. Let's go! Akalain mo nga naman, first breakfast sa Macau galing pang 7-Eleven. Paano nga ba naman? Nagtuturuan kaming dalawa kung sinong makikipag-usap sa mga tendera. Ang ending, sa 7-Eleven na lang. From our hotel, lakad lang, Senado Square na. O diba? Bongga! This is the 360 view of Senado Square para hindi kayo maligaw. Let's go! Madami siyang tao ngayon. Time check, it's 10:30. Mamaya, mas marami raw tao dito. So, the best time to visit here is around mga ganitong oras. Siguro 9 or 10 para hindi pa masyadong maaraw. At marami ding mga branded na mga pamilihan. Yan. Marami ring mga tourist. Parang mostly nga mga locals din eh. Let's have fun. Playing outside under the sun, laugh and sing, dance and play. Sunny days are the best each day. Sa aisle na to, kung saan marami kayong pagkain na nakikitang binibenta, you can eat unlimited sa kanilang free taste. Literal talagang mabubusog ka rito. Free taste pa lang yan ha. And I actually wonder kung hindi pa sila dito nalulugi kasi halos ipamigay na nila lahat ng tinda nila para sa mga dumadaan. Aside from food, dito ka rin pwedeng mamili ng mga branded na perfume, relo, alahas, name it. Ang sabi, mas mura nga raw dito kumpara sa Pilipinas ka bibili. At eto na nga, inabutan na tayo ng napakaraming tao. Siyempre, aangguluhan na lang natin yan for Instagram at social climbing sa social media, di ba? Lunch na! At finally, makakakain na rin kami ng delicacy ng Macau. We decided to have our lunch here dahil recommended ito ng mga taga rito. Pagpasok namin, Pilipino rin ang nag-serve kaya hindi na namin kailangan mag-English pa sa pag-order. Narito ang kanilang menu. At napakarami ng serving ha. Di ka maniniwala na inabot pa to ng dinner sa akin sa dami ng food. Welcome to
Grand Lisboa Hotel and Casino, one of Macau's most iconic landmarks. Nitong 2007 lang naman to nag-open with its striking lotus-shaped tower. Since bawal mag-video sa loob ng casino, tour ko na lang kayo sa nakakalaglag pa nga na tower na to. Grand Lisboa is a world-class casino, luxury hotel at di lang yan ha. May Michelin-starred restaurant pa na simbolo ng art, architecture, and entertainment at the heart of Macau. What you see here is the Tree of Prosperity at Wing Palace. This is one of Macau's most captivating spectacles. Ang nakikita natin sa taas ay ang mga Chinese zodiac signs at kapag open na yan, tataas naman ang golden tree na nagsisimbolize ng life and wealth. Ang sabi ng mga Chinese dito, as the tree reaches its full height, mag-wish ka raw and it will come true. So, nag-wish kaming mag-asawa no? Minsan lang to. Wish mo? Good health. Good health. Let's see kung anong i-wish mo. Ako ang wish ko, more travel to South. It's great! Great show! Free show! Ibang klaseng honeymoon to, nakakapagod. Ibang pagod. Ayan, if you want to shop for mga ganyan, mga mamahalin. Ayan. At kung mayaman-yaman naman kayo, di go kayo dito. Just outside, lakad-lakad lang ng konti, may free ride sila papuntang ferry. And from that, sasakay ulit tayo ng bus papunta naman ng Londoner. My favorite! Syempre, aaura tayo ng ganito para magbukang nasa London tayo, ano? From here, nag-transfer naman kami ng bus papuntang Londoner. How are you? Busog. Busog? Pagod? No. Not tired. Mainit ba? No. Hindi siya mainit masyado dito, no? Finally, I get to see yung Paris ng Asia dito sa Macau. Kahit na replica lang siya, ayan siya. Kahit na replica lang siya, nakakatuwa. Kasi talagang pangarap kong makapunta ng Paris dahil wala pang budget papunta doon. Dito muna sa Macau. Grabe, ang ganda-ganda niya. I wanna stay here for a longer time. At syempre, dahil nandito na tayo, i-aura talaga natin ng mga pangmalakasang posing.
start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. O diba? Parang model lang sa video, okay? Rated G version. Hindi halatang namamagana ang paa ko dyan kaka-high heels dahil sa daming Instagrammable sites na pwede mong lakaran at aurahan. Reminder lang ha, if you plan to wear high heels, magdala ka ma'am ng chinelas dahil legit masakit sa paa. At eto na nga, after namin umaura-aura sa Londoner at sa Venetian na walking distance lang naman sa area, lalakad naman tayo papunta sa station going to Fisherman's Wharf. We arrived at Fisherman's Wharf at exactly 4:30 p.m. Ganito karami ang turista during April at medyo mainit na sa time na to. Tumitibok na rin ang paa ko kakalakad. This wharf is the city's first ever theme park and shopping complex by the sea, inspired by the original Fisherman's Wharf in San Francisco, USA. Nitong 2006 lang sila nagbukas. At ang mas exciting, sa loob you'll find amazing replicas like the Roman Colosseum, perfect for epic photos and European-style buildings that will make you feel like you're strolling through a charming Mediterranean town. Hi! Kung nagta-travel ka for food, shopping, or just exploring the sights, Fisherman's Wharf is a fun escape that gives you a taste of East meets West. Hi guys! It's still our second day here in Macau. Yesterday, gabi na kami nakauwi dito. So, all we did was to sleep. Today, pumunta kami sa mga pinasyalan namin kanina. At ngayong nakapagpahinga na kami ng kaunti. Mababalik kami doon sa unang stop natin kanina. At titignan namin kung anong itsura niya kapag kagabi. So, ang outfitan ko ngayon. Ganyan lang ako. Kasi napansin ko kanina, yung mga locals dito, wala sa kanilang naka-heels. Lahat sila naka-rubber shoes. So, yun na lang din gagawin ko para hindi masakit sa... So, let's go! (7 p.m.) Actually, 7:30 na nga. Nag-iikot-ikot lang kami ngayon dito and we are trying to wander Macau ng kabilang ng aking asawa. Tignan namin kung meron pa kami mga mabibili kasi this is our last day here. Nanggaling na kami kanina sa Senado but try namin kung kaya namin pumunta ulit, kung open pa siya. And let's see kung ano bang itsura ng Macau at night. Excited much! Naming maghanap ng bilihan ng perfume. Bibilan niya raw ako ng perfume. Kasi mura daw yung mga perfume dito. Actually, mas ano bang tawag doon? Mas naka-highlight yung ganda niyo kapag kagabi. Ang ganda, oh. Para ka lang nasa Calle Crisologo ng La Union. Pero ito, mas malaking version at mas modern na version. Hindi ba ito yun, love? Perfume. Yan na. Sana bukas pa. Pakita ko sa inyo. Namimili pa rin siya. I need to find another options for my perfume. But this is the first option that I want. That's the first choice. Yeah, first choice. Nakahanap na ako ng sa akin. Oh. Ano ba mo? Everyone, alcohol. Amoy alcohol.
Nabudol na kami. Guys, Okay. We just spent how much? 20K for the perfume only. 20,000 for the perfume. Oh my God. Akala namin, dito sa Macau, hindi na kami masyadong gagastos. Pero, napakalaki pa rin ang aming gastos. But then again, we will leave Macau with our happy hearts. Diba? Happy ka ba? Yeah. He's happy. Anyway, since first month naman namin bilang mag-asawa, I think ito na yung regalo I have free perfume. namin sa isa't isa. Although parang siya lang naman ang gumastos. Mura na siya compared sa talagang dun ka bibili sa store. It's fine. 'Di ba? Minsan lang naman tayo mag-Macau, edi sulitin na natin. I think we'll just find our seats maybe there. And then we'll try our perfumes and we'll make the best out of it dahil ang mahal niya. Let's I hope it's not scum. Share ko lang yung nabili namin. Bumili kami ng dalawa. Meron silang freebie. So, kumuha kami ng dalawa. Ito, 1,080 MOP. Buy one, take one na siya. So, 1,080 MOP dalawa. Yung Bulgari niya naman, 1,390. So, magwa 1,400. Tapos, worth 1,080 MOP ron. Then, tapos, since marami kaming binili, we just got freebies na gaya ng perfume. Freebie lang to para sa akin kasi dalawa naman. Saan isa? Sabi dalawa, para dun sa akin. Happy wife, happy life! Isipin namin ngayon, saan naman kami kakain? I smell... Ano lang? Ano? Ayun o. Ano ba yan? Sabi mo? Food! Ang? Mura. Ang mura. Kasi, bakit mura? 28. 28 MOP lang. Dalawa na. 200 sana. So, nasa 200 something lang siya sa Philippine peso. Dito lang yan. So, kung gusto nyo makamura ng milk tea, dito lang. Alam nyo ba? Paggabi, naglalabasan ng mga Pinoy dito. Ang daming Pinoy. Ayun o, mga Pinoy ang nasa gilid. Mga kasabayan namin bumili nito. Mga Pinoy din. So, hindi ka rin maka-homesick dito. Maraming Pinoy. Uy, ito yung ano natin. Ito guys, yung kinain namin kagabi na masarap. Ito siya. 70. Medyo mahirap lang kasi hindi sila nag-speak in English. Pero, charades na lang tayo guys. Oh. Shishi. Pop. Sarap. 70 lang pero may added pa tayo. Guys. How is it? Same lang ng ano nga po kagabi. Masarap yung kagabi. Guys, nakabalik na kami dito ng aking husband dito sa hotel. So, mag-unbox tayo ng mga... Lan! Magtakit ka na! Mag-unbox tayo ng nabili namin ni Javi kanina sa Senado Square dahil we're very excited to share with you yung mga nabili namin. First one, yung favorite niya, the Bulgari. Ito gusto ko rin to. Ayan yung itsura niya. Ang kanyang itsura. What? Look at this. Dalawa yung kinuha niya kasi buy one get one to. Pero parang di naman sale. Pero parang hindi naman daw sale. Ayan siya. Actually, mabango din to. Ganito ang itsura niya. Diba, ang ganda din ng lagayan. Ayan. Mabango din siya. Actually. And ito ay EDT. And for me naman,
Originally, ang pinipili ko, Dior. Yun nga lang, sabi nung sales lady doon, ginagamit daw yun ng mga nasa ages 40 years old na, yung nabetan ko sana. So, pumili kami ng iba. Ito yung napili namin. Ito, for freshness lang to. At mas tumatagal yung scent niya kumpara dun sa Dior na pinili ko nung una. Yan, nabuksan ko na kasi siya. Buksan na natin ang tuluyan. Ayan, ang kanyang packaging. Ito, 8K siya, dalawa. Pumapatak na 4K isa. Ang pinakamahal ko lang kasi na perfume, nasa 3,000 lang. Yun yung ginamit ko nung kasal namin. So, ito yung pinakamahal ko. So far, mas mahal siya ng 1,000. Ayan yung itsura niya. Mabango siya. Nung tinry namin, di ba, lumabas kami kanina, tapos tinry namin, pag nagpasto ka, maaamoy mo pa rin. Aamoy namin, at saka, amoy pa rin siya hanggang ngayon. Yeah. Ganito. Fruity ang amoy niya. So, ayan. It's so great. And we really had a great time here in Macau. Tomorrow, magigising tayo ng maaga para naman maabutan natin yung jet ferry. Dahil yun ang ating sasakyan. Tomorrow, papunta naman tayo ng Hong Kong.